Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog na may kabang loob sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mo sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong nalandakil at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kakabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach ang isang mahalagang aral sa buhay, ang pagpapakumbaba at sa pagtupad sa tungkulin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, maging magpagkumbaba ka sa patupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo namang nagpapakumbaba, sa gayoy kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong mga kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga tagapaghaga. Mawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak niya'y di marilip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal na galak ng papurihan. Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulila at sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila'y malugod. Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwat umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Poon biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Sa ikalawang pagbasa, nag-aanyaya ang sumulat sa mga Hebreo na lumapit ang lahat sa Diyos, na kasama ng lahat ng mga anghel at mga banal. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal
na naroon na sa dakong inilahan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang nararapat na ugali sa handaan. Kapakumbabaan para sa inaanyayahan at hindi paghihintay ng kapalit sa nag-aanyaya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inaniyahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaniyahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inaniyahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ng tanging upuan. Baka may inaniyahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang naganyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa inyo, maaari bang ibigay ninyo ang upang iyan sa taong ito? Sagay mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inaanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit na naganyaya sa iyo ay kanya sasabihin, kaibigan, dinig ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Sinabi naman ni Jesus sa naganyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, wag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anayahan mo, sapagkat aanayahan ka rin nila at sagay nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda sa isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sagay magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marahil po, kung di man ho tayo lahat ay karamihan sa atin ay minsan nang nabati. Anong nabati? Ibang sasabihin sa iyo, oy, ang ganda-ganda mo ngayon. O dili kaya, oy, parang lalo kang gumagwapo. O dili kaya na nag-aaral ka, sasabihin sa iyo, napakatalino mo talaga, ikaw na naman ang pinakamataas ang grado. O dili kaya ay ang yaman-yaman mo na. Siguro kontraktor ka ng DPWH. Kayon, kung tayo po'y sinasabihan ng ganyan, ano ang nagiging tugon natin? Marasabihin natin, uy, hindi naman. O dahil ka, ikaw naman, niloloko mo na naman ako, binibiro mo na naman ako. Kayon mga kapatid, sa ganyang sitwasyon, sa ganyang karanasan natin, ang tanong ko ay, yung bang pagsabi natin ng hindi, o niloloko, binibiro mo naman ako, ito ba'y tanda ng kababaan ng loob? Oo o hindi? Pag-isipan niyo po. Pag-isipan natin. Ito ba ay tanda ng kababaan ng loob? Oo o hindi?
Siguro sasabihin natin, oo. Bakit? Kasi ginagawa natin ito. Yan din kasi hindi natin pwedeng sabihin na hindi dahil babalik lang ito sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, kung tutuusin, kung tayo may sinabihan ng ganyan, ang sinasabi natin ay hindi. Kung ito naman ay totoo, ang sinasabi natin hindi ito totoo o binibiro lamang tayo, yan po ay pagmamalaki na rin. Yan ay pagyayabang na rin. Kapag sinabihan tayo na tayo ganito, ganire, kayo pogi, gwapo, maganda, matalino, mahusay, pag hindi natin ito kinikilala, para bagang sinasabi natin na hindi totoo yung mga biyaya ng Diyos na ito sa atin. Para bagang sinasabi natin na hindi tayo pinagpala ng Diyos. Na kung titignan natin, ang mga iyan ay biyaya kaloob sa atin ng Diyos. Kung kaya't kung ito man isasabihin sa atin at alam natin ito ay totoo, ang dapat na maging tugon natin sa halip na hindi, ay dapat ganito. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng ganito. Salamat sa Diyos dahil binayaan niya ako ng ganito. Yun ang dapat na maging tugon natin. Kasi kung titignan natin sa ating buhay, meron tayong tinatawag na false humility. False humility. Ito yung kababaang loob na hindi totoo. Peke. At paano iyon? Ano ba yung false humility? Paano ba yung false humility? Yung bang iniisip natin kung ano yung sasabihin sa atin ng mga tao. Halimbawa, kasabihin sa'yo na, gwapo ka, magaling ka, maganda ka, matalino ka, pero sasabihin, nasa isip, ang sasabihin mo kaagad ay, hindi naman ako ganyan, hindi naman ako ganito. Pero alam mo namang totoo, pagka ganyan, false humility yan. Bakit natin sinasabi, bakit ang nagiging sagot natin automatic ay hindi naman ganito, hindi naman totoo yan, hindi naman ako ganyan. Kasi inaakala natin na kababaan ng loob. Kasi pag sumagot tayo ng oo, ay ang yabang naman ng taong ito. So kaya sinasagot natin ay hindi totoo yan, and that is false humility. Kung alam mong totoo, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay mabait, mapapasin ng mga tao. Kasi natural na lalabas ito sa iyo. Hindi mo na kinakailang magmukhang kawawa o kaawa-awa dahil mararamdaman mo ito at makikita ito ng mga tao na ikaw ay totoong mabait. Bakit? Maganda po yung sinabi sa ating ikalawang pagbasa sa sulat sa aklat ni Sirach. Sabi dito, ang taong mababang loob ay magaan ang loob ng mga tao sa kanya. Ang taong mababang loob, magaan ang loob ng mga tao sa kanya. Totoo naman yun, hindi ho ba? Pag alam natin isang tao ay talagang mabuti, magaan ang loob natin sa kanya. Kasi bakit? Kasi tayong mga tao, parang meron malakas ang pakiramdam natin kapag isang tao ay mayabang. Malakas ang pakiramdam natin sa isang tao kapag ito ay mayabang. At malakas din ang pakiramdam natin kapag ang tao ay totoong mabuti, mabait, magaan ang loob natin sa kanya. Ang taong mababang loob, magaan ang loob ng mga tao sa kanya. At saan magmumula
ang kababaang loob? Saan magmumula ang kababaang loob? Ito'y sa pagkilala natin sa ating mga sarili. Ito'y pagkilala natin sa ating mga sarili. Ngayon, paano natin makikilala ang ating mga sarili? Hindi sa sasabihin ng mga tao, hindi sa mga tingin ng mga tao, o sa tingin natin sa ating sarili. Bakit? Kasi yung maring sasabihin ng mga tao, maring yung tingin ng mga tao sa ating sarili, maring magbago yan. Maring hindi totoo yan. Maaring magbago, maaring hindi totoo iyan. At kaninong tingin ang hindi magbabago? Ang tingin at pagkilala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mabago man ang sasabihin ng mga tao sa atin, mabago man ang pagtingin ng mga tao sa atin, pero nakasisigurado tayo mga kapatid, ang tingin ng Diyos sa atin, hindi magbabago. Nung tayo'y bininyagan, nakita na sa atin ng Diyos ang kabutihan. Binigyan na sa atin ng Diyos ang karangalan. Kumbaga, inangat na tayo ng Diyos. Alalaong bagay, hindi na lamang tayo naging anak ng ating mga magulang, kundi nung tayo'y bininyagan, tayo mga naging anak ng Diyos. At yun ay nag-angat sa ating pagkatao. Kaya nga sa mabuting balita, sino nag-angat dun sa tao? Di ba nung inanayan si Jesus sa isang handaan, napansin ni Jesus yung mga tao pinipili yung mga upo ang nakalaan para sa mga piling panauhin. Kaya nga nagbigay siya ng isang talinhaga na kapag ikinaanyayahan, huwag kang uupo sa mga piling upuan. Tayo bang mga Pilipino, saan ba tayo umuupo kapag kami handaan? Sa tayo umuupo kapag may handaan? Saan? Doon sa malapit sa buffet. Para sa kayo, pag pwede nang kumain, mauna tayo sa pila. Madalas ganun. Pero nasabi ng Panginoon, kay inanayahan, lumugar ka sa isang mababang lugar. Nang sa gayon, lalapitan ka nung naganyaya sa'yo, sasabihin sa'yo, kaibigan, dinig ka sa kabisera. Ang Diyos ang nag-angat sa atin nung tayo'y bininyagan at patuloy tayong inaangat ng Diyos. Ang Diyos ang nag-angat sa atin at patuloy tayong inaangat ng Diyos. Kaya nga, malinaw din ang mensahe ng Panginoon sa Ebanghelyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang mga nagpapakababa ay itataas. Ang mahalaga ay kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Kaya bigyan natin ng ating mga sarili ng pagkakataon para suriin natin ating mga sarili. Sino ba ako sa mata ng Diyos at hindi sa mata ng tao? Ano bang sasabihin sa akin ng Diyos at hindi ko anong sasabihin sa akin ng mga tao? Dahil higit na mas mahalaga ang pagtingin at ang sasabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po mga kapatid, yung taong mayabang, di ba sinasabi natin mga taong mayabang, nakatingin lang sa kanyang sarili iyan. Pero hindi. Ang taong mayabang, katulad nung nag-imbita sa ating Panginoon, ang parating tinitignan ng ibang tao. Di ba sabi dito, binabantay nilang mabuti ang mga kilos ng Panginoon. Ang taong mayabang, at tinitignan parati ang iba. At bakit nila tinitignan ang iba? Titignan nila, ano kaya magiging pagkakamali nito? Ano kayang kapintasan nito? At kapag nakita niya,
Mas maayos, mas mabuti ako sa Kanya, mas angat ako sa Kanya. Mas maayos ako sa Kanya, mas angat ako sa Kanya. Sa buhay natin, ang higit mahalaga ay hindi ang sasabihin lamang ng tao, kundi kung paano natin nakikilala ang ating mga sarili batay sa pagkilala ng Diyos. Sa huli, mga kapatid, tandaan natin, kung sakaling may mag-affirm sa atin, may mag-appreciate sa atin dahil ikay maganda, ikay gwapo, ikay matalino, ikay mabuti, mabait. Huwag yung sasabihin, hindi naman. Niloloko mo naman ako. Sa pang sasabihin natin ay, salamat sa Diyos. Bonus na iyan ng Diyos sa akin. Ganon. At yan ang tunay na kababaang loob. Amen. Magsitayo pong lahat at sama-sama nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong manalangin ng may pagtitiwala sa Amang hindi nagtatangi at bukas para sa lahat. Ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kapariang namumuno sa simbahan, upang maghari sa kanila ang mapagkumbabang pagmamahala at paggabay sa kawan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinunong halal ng bayan, upang piliin nilang higit na mapaglingkuran ang mga salat at kapos sa yaman, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at may mabigat na suliranin, upang ituring nila ang mga ito bilang bahagi ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sanglilikhang ipinagkatiwala sa atin, upang igalang natin ito para sa kapakinabangan ng lahat, para sa hinaharap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating yumao, upang mabuhay sila sa piling ng Diyos magpakailanman,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming maibigin, dinggin ang aming panalangin. Tulungan mo kaming unahin hindi ang sariling kapakanan, kundi ang kabubuti ng kapwa, upang sa iyong kaharian kami makasama sa pamamagitan ni Jesus naming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi namang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinalasan sa katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin ng katiyakan na kalamaboy kami sa pili mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng malahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at pausana, Hosana sa kaligtasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaligtasan,
sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay puling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagupiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amin,
langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magkasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagalis mga kasalanan ng salibutan.
Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling na lakas mo inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa amin sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at maging mababang loob. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.